Para sa mga konkretong kanal na ginagawang mabilis, itong makina ay tiyak na kamamanghaan mo. Panoorin mong mabuti, nilulunok nito ang basang semento sa harap, tapos iniluluwa sa likod bilang buo at pormadong kanal, parang higanting tube ng toothpaste. Ito ay tinatawag na concrete slip-form machine na idinisenyo para automatikong gumawa ng mga kanal. Ang sikreto, isang custom na bakal na hulma sa loob ng makina, isipin mo na parang cake mold. Pinapa-vibrate at pinipiga ang semento sa loob ng hulmahang iyon hanggang sa ito'y mabuo, kaya nitong gumawa ng gutter, curb at kahit road barrier sa real time. Sa likod ng hulmahan may finishing blade na nagpapakinis ng ibabaw habang nabubuo ang kanal. Lumalabas itong malinis, matibay at eksakto ang hugis. Sa mga bukirin sa Amerika, game changer daw ito. 3 lang ang trabahador pero kayang maglatag ng 150 talampakang kanal kada oras. Dati, ilang araw ang kailangan, ngayon, ilang oras lang. Mas mabilis, mas pantay at hindi tumatagas ang resulta at hindi lang kanal ang kaya nito. Kaya rin nitong gumawa ng road barriers, kakaibang hugis ng kanal at pati na rin mga pasadyang sistema para sa tubig. Isang gamit, maraming silbi. Sa tingin mo ba ito na ang kinabukasan ng konkreto? Alam mo ba na ang pagtusok ng pako sa katawan ng puno ay pwedeng magpasimula ng pamumulaklak at pamumunga? Oo, medyo kakaiba pero may paliwanag ito. Ang teknik na ito ay batay sa controlled stress. Kapag tinusok ng malinis at bahagyang kalawangin na pako ang katawan ng puno, iniisip ng halaman na may banta sa buhay nito. Kaya naglalabas ito ng mga hormone para pabilisin ang reproduction cycle. Sa madaling salita, inuuna ng puno ang pamumulaklak at pamumunga para makatiyak ng pagdami bago ito masaktan pa. Ginagamit ito lalo na sa mga prutas na puno na malusog naman, pero ayaw mamulaklak kahit alaga ng maayos. Hindi layunin na saktan ng halaman, ang pakay ay bigyan lang ito ng konting gulat o stress. Itusok ang pako sa gitnang katawan, main trunk, pero huwag tusukin hanggang sa kabila. Hayaan lang ito ng ilang araw, tapos tanggalin para makapagpagaling ng natural ang sugat. Hindi ito siguradong gagana sa lahat ng kaso. Pero maraming magsasaka ang nagsabing naging mas maganda ang pamumulaklak at pamumunga ng kanilang mga puno. Nakakabilib, di ba? Isang magandang halimbawa kung paanong ang tamang stress ay pwedeng maging positibo sa kalikasan. Naabot ng mga Tsino ang imposible. Nakapagtayo sila ng isang tulay na tila umaabot sa langit. At ang kamanghamanghang taas nito ay siguradong hahanga ka. Ang proyektong ito ay itinuring na imposibleng gawin at ayon sa mga eksperto mula sa kanluran, aabutin umano ng 100 taon bago ito matapos. Gayunpaman, natapos ito ng mga inhinyerong Tsino sa loob lamang ng 3 taon at agad binuksan para sa trapiko. Ito ang pinakamataas na tulay sa mundo na may taas na 565 metro at haba na 1,240 metro. Ang Baipongiong Bridge ay idinisenyo upang tumagal ng 100 taon at kayang tiisin ang napakalakas na hangin. Ang pinakanakamamamanghang bahagi nito ay wala itong mga suporta sa gitna. Sa halip, nakasabit ito gamit ang 124 na kable ng suspensyon. Mula sa malayo, mistulang isang dragon ng tulay na sumisimbolo sa lakas at kapangyarihan ng infrastruktura ng Tsina. Nakita mo na ba ang isang tulay kung saan ang mga kotse ay dumaraan sa itaas habang ang mga tren naman ay bumibilis sa ilalim? Pero teka, may higit pa dyan. Hindi ito ordinaryong tulay. Ito ang pinakamalaking dual-use cable-stayed bridge sa buong mundo na nag-uugnay sa Sujiao at Nantong sa China gamit ang isang pambihirang istruktura na nagkaroon ng 5 world records. Ipinapakilala ang China's kusutong Yangtze River Bridge, isang tunay na patunay ng galing sa inhenyeriya. Nagsimula ang konstruksyon noong Marso 1, 2014 at matapos ang 6 na taong walang humpay na pagsusumikap, opisyal itong binuksan para sa trapiko noong Hulyo 1, 2020. Sa haba na umaabot ng 11,000 metro, ang tulay na ito ay hindi lamang basta tulay, ito ay isang obra maestra ng inhenyeriya. Ang nagpapatingkad sa tulay na ito ay ang kakayahan nitong magamit para sa 2 layunin.
Mayroon itong 4 na rails para sa tren at 6 na lane para sa mga kotse. Ginagawa itong kauna-unahang dual-use cable-stayed bridge na may pangunahing span na lampas sa 1 kilometro. Isipin mo ang kahangahangang tanawin ng 5,000 toneladang konstruksyon, parang si LeBron James sa bigat nito. Isang tunay na kahangahangang likha ng teknolohiya at determinasyon. Ito ang pinakamalaking proyekto sa mundo para kontrolin ang paglaganap ng disyerto. May 300 bulldozer na sabay-sabay nagtatrabaho upang patagin ang mga buhangin sa gitna ng disyerto. Patag ang disyerto, parang baliw at walang saysay na ideya. Oo, parang kabaliwan nga, pero ginagawa talaga ito ng China. Ang layunin nila ay magtanim ng mga puno at damo sa gitna ng disyerto. Ang unang hakbang ay patagin muna ang mga buhangin hanggat maaari. Pagkatapos, nagsasaboy ang mga manggagawa ng tuyong dayami sa ibabaw ng buhangin gamit ang pala para ipukpok ito sa lupa. Bumubuo ito ng isang malawak na grid pattern na tumutulong pigilan ang hangin at pinapatatag ang buhangin. Susunod, gumagawa ng mga butas sa buhangin, nilalagyan ng pataba at mga sangkap na nagpapanatili ng tubig, at itinatanim ang mga punla ng puno upang mas mataas ang tsansa nilang mabuhay. Mahalaga rin ang tubig. Naglagay ang mga desert control team ng drip irrigation system, isang teknik sa agrikultura na natutunan mula sa Israel na gumagamit ng kaunting tubig pero sapat para alagaan ang mas maraming halaman. Dahil sa umuunlad na teknolohiya ng industriya, gumagamit na ngayon ng mga makina ang China sa pagpapatanim sa disyerto. May mga makina na kayang sabay maglatag at magdiin ng dayami sa buhangin. Dati, kailangan pang gamitan ng mga kamelyo para ihatid ang dayami. Ngayon, mga heavy-duty drone na ang ginagamit. Pati Huawei ay nagbibigay ng libreng technical na suporta. Sila ang nagdisenyo ng autonomous or self-operating tree planting vehicles na hindi na kailangan ng tao at kayang magtrabaho 24 oras, tuloy-tuloy. Sa loob ng eksenta taon, nagtanim ng mga puno ang China sa disyerto at nakapagpaberde sila ng 45,000 kilometro kwadrado ng dating tuyong lupa at hindi pa sila tapos. Isa talaga itong kamangha-manghang tagumpay. Nakakita ka na ba ng ganito? Habang bumibiyahe ang mga sasakyan, bigla na lang silang parang naglalaho na parang mahika. Sa itaas nila, makikita ang isang malawak at tila walang katapusang lawa. Kaya saan nga ba napunta ang mga sasakyan? Ang sagot ay nasa Dushu Lake Tunnel sa Suzhou, Jiangsu Province. Ang kamanghamanghang tunnel na ito ay kombinasyon ng tulay at underwater tunnel design. Natapos ito noong 2006 at noon ay itinuturing na pinakamahabang urban lake tunnel sa China na may habang 7.37 kilometro at may 6 na linya ng daanan. Umabot sa 2.4 na bilyong yuan ang kabuuang gastos sa paggawa nito. Pero paano nga ba nagawa ang ganitong kahangahangang underwater tunnel? Ang lalim ng lawa sa lugar ng konstruksyon ay umaabot ng hanggang 6 na metro, mga 20 talampakan. Gumamit ang mga engineer ng cofferdams para madrain or matanggal ang tubig sa ilang bahagi ng lawa habang hinuhukay ito na naging napakalaking hamon lalo na pagdating sa waterproofing. Sa huli, nagbunga ang kanilang pagsusumikap at naging isa na namang obra ng Chinese infrastructure, ang Dushu Lake Tunnel. Ang proyektong ito ay tunay na patunay ng lakas at husay ng engineering ng China.